Sa mga kaguro at mga mag-aral, muli ang inyong online teacher, Sir Franco, para sa panibagong aralin sa General Science. We are now at lesson number 5, and in this lesson, we will focus on the uses of earth materials by people. Earth materials such as rocks, minerals, and soil are essential to modern life. They provide the raw materials for buildings, food production, energy, and technology. Understanding how these materials are formed, extracted, and used helps us make an informed decision about sustainability and environmental protection. Ibig sabihin, pag-aaralan natin kung paano ginagamit ng tao ang mga materyales mula sa lupa tulad ng bato, mineral at lupa sa agrikultura, konstruksyon, pagmimina at paggawa ng mga produkto. Hindi lang kung paano sila ginagamit, kundi pati kung paano sila kinukuha, anong epekto nito sa kalikasan at lipunan, at paano natin sila magagamit ng mas responsable at sustainable. Sa pagtatapos ng lesson na ito, inaasahan na kaya ninyong suriin ang katangian ng bato, mineral at lupa sa inyong lugar. Ipaliwanag kung saan at paano ito matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ipaliwanag kung paano ito kinukuha para sa agrikultura, construction, pagmimina at manufacturing. Suriin ang effects nito sa kalikasan at lipunan at magmungkahi ng sustainable ways ng paggamit ng ating likas na yaman. Let's do first an engaging activity. Where do these come from? Where do cement, gold jewelry, rice, and clay pots come from? Isipin ninyo, saan nanggagaling ang semento sa bahay ninyo? Ang ginto sa alahas? Ang palay na kinakain natin? O ang mga paso at palayo? Lahat ng ito ay nagmumula sa earth materials. Kahit modernong teknolohiya tulad ng cellphone ay gumagamit ng minerals mula sa lupa. Ibig sabihin, deeply connected ang buhay natin sa earth materials kahit hindi natin lagi itong napapansin. Bakit kailangan nating mag-care o magbigay ng pansin tungkol sa mga ito? Mahalaga ang earth materials dahil sila ang pundasyon ng pagkain, tirahan, transportasyon at industriya. Pero kapag sobra o mali ang paggamit, nagdudulot ito ng deforestation, soil erosion, water pollution, at pagkawala ng kabuhayan ng mga komunidad. Kaya hindi lang paggamit ang usapan dito, kundi ang responsabling paggamit. Let's explore first our topic. Observing local materials. Sa inyong komunidad, siguradong may makikita kayong bato, buhangin, lupa at maaaring mga mineral. Halimbawa, ang buhangin at graba ay ginagamit sa paggawa ng kalsada at bahay. Ang lupa naman ay ginagamit sa pagtatanim. Ang ibang lugar sa Pilipinas ay mayaman sa ginto, nickel at copper. Ang tanong, paano natin masusuri kung ano ang katangian ng mga ito? Para maunawaan ang earth materials, we inspect their physical properties. We have here hardness, streak, porosity, texture, and color as some of the physical properties of Earth's material. Hardness, kung gaano katigas ang isang mineral, it is measured through Mohs scale of hardness. Streak, kulay ng pulbos nito kapag kiniskis sa porcelain. Porosity, gaano karaming espasyo ang laman ng hangin o tubig sa loob ng material. Texture at kulay nakakatulong sa pagkilala. Ang mga katangiang ito ang batayan kung saan angkop gamitin ang isang material, kung sa bahay ba, sa agriculture, or sa industriya. Let's now proceed to the discussion part of our video lesson. What are earth materials? Earth materials are naturally occurring substances that make up the Earth's crust. These include rocks, minerals, soil, and sediments. Scientists study these materials to understand geological processes and to determine how they can be safely and effectively be used by humans. Ang earth materials ay mga likas na materyales na bumubuo sa crust ng ating Earth. Kabilang dito ang bato, mineral, lupa at sediments.
Ito ay pinag-aaralan sa geology upang maunawaan ang proseso sa loob at ibabaw ng ating planet. Lahat ng modernong kabuhayan mula sa agrikultura hanggang sa high-tech industries ay umaasa sa mga materials na ito. First, we have minerals. Minerals are naturally occurring inorganic solids with a definite chemical composition and an ordered atomic structure. Their properties such as hardness, strength, and density allow scientists to identify them and determine their usefulness in various industries, including jewelry, construction, and electronics. Ang minerals ay mga solid na materyales na may tiyak na chemical composition at organisadong atomic structure. Halimbawa, ang gold ay isang mineral na natural na makintab, hindi madaling kalawangin, at ginagamit sa alahas at electronics. Ang quartz naman ay ginagamit sa paggawa ng salamin at semiconductors. Ang kaayusan ng atom sa loob ng mineral ang nagbibigay dito ng kakaibang katangian. Rocks are aggregates of one or more minerals and are classified into igneous, sedimentary, and metamorphic types based on their formation. These rocks differ in texture, composition, and strength, which affects how they are used in construction and manufacturing. Ang rocks ay binubuo ng isa o higit pang mineral. May tatlong pangunahing uri ito na napag-aralan nyo na nung kayo ay nasa elementary. Igneous kapag galing sa paglamig ng magma o lava, halimbawa basalt or granite. Sedimentary ay nabubuo naman mula sa naipong sediments, halimbawa limestone or sandstone. And metamorphic, nagbabago dahil sa init at pressure sa ilalim ng lupa, halimbawa marble and slate. Ang uri ng bato ay nagdidikta kung saan ito pinakamainam gamitin, pwedeng sa construction, decoration, or other industries. Soil. Soil is a biologically active medium that supports plant growth, stores water, and recycles nutrients. Its composition and structure influence agricultural productivity, water filtration, and ecosystem stability. Loam soil in particular is ideal for farming because of its balanced texture and content. Ang soil ay hindi lang basta lupa. Ito ay isang buhay na sistema na nag-iimbak ng tubig at sustansya, sumusuporta sa pagtubo ng halaman at nagsasala ng dumi at kemikal. Ang loam ay pinaghalong buhangin, silt at kaunting clay. Ideal ito sa agriculture dahil maganda ang drainage at mataas ang fertility. Okay, properties of earth materials. Ito ay napasadahan na kanina. Mahalaga ang mga property ng earth materials sa pagpili kung paano ito gagamitin. Hardness ay ginagamit upang tukuyin kung ito ba ay pwedeng gamitin for jewelry or for construction. Strength ay mas maaasahan kaysa sa kulay sa pagkilala ng material dahil itong actual na kulay ng material when they are in powderized form. Yung color kasi ay maaaring nabuo lang because of impurities. Porosity, mahalaga sa soil at bato para sa water storage and drainage. Strength and durability, critical sa pagpapatayo ng gusali, tulay at kalsada. Let's elaborate more our topic. Local availability and distribution in the Philippines. Ang Pilipinas ay mayaman sa iba't ibang earth materials dahil sa ating geological history and tectonic activity. May mga gold sa Benguet at Masbate, nickel sa Surigao at Palawan, limestone sa Cebu at Rizal na ginagamit sa semento, at fertile soil sa Central Luzon at Mindanao na tinatawag na rice bowls ng bansa. Ang distribution ng mga ito ay hindi random. Nakabate ito sa galaw ng tectonic plates at volcanikong aktibo sa nakaraan. How earth materials are extracted? There are different ways of how earth materials are extracted. This can be done through mining, quarrying, and agricultural processes. Mining removes valuable minerals from the earth, while quarrying extracts rocks and aggregates used in constructions.
These activities provide economic benefits but must be managed carefully to avoid environmental damage. Ang earth materials ay kinukuha sa pamamagitan ng mining para sa mineral tulad ng ginto, copper at nickel. Quarrying para sa bato, buhangin, graba at apog na ginagamit sa construction. Agriculture, gumagamit ng lupa bilang pangunahing resource, and manufacturing, gumagamit ng mineral at bato bilang raw materials para sa semento, salamin, ceramic at electronics. Mining. Ang mining ay proseso ng paghukay at pagkuha ng mahalagang mineral mula sa lupa o ilalim ng dagat. Maaaring gawin ito sa surface mining kung mababaw ang deposito at underground mining kung malalim ito. Bagamat nagbibigay ito ng trabaho at kita, nagdudulot din ito ng environmental risk tulad ng landslides, water pollution at pagkawala ng biodiversity kung hindi maayos ang pamamahala. Quarrying. Ang quarrying ay isang uri ng surface mining na nakatuon sa pagkuha ng bato at aggregates. Ito ang pinagkukunan ng marble para sa tiles, granite para sa countertops, limestone para sa semento, at buhangin at graba para sa kalsada. Malaki ang papel nito sa infrastructure development, pero kung hindi kontrolado, maaaring magdulot ng soil erosion, landslide at pagkasira ng landscape. Earth materials in agriculture. Sa agrikultura, ang lupa ang pangunahing resource. Ang kalidad ng lupa, lalo na ang porosity, texture at nutrient content ang nagtatakda kung gaano magiging produktibo ang isang sakahan. Ang ilang mineral ay ginagamit bilang pataba upang mapalitan ang nutrients na nawawala sa lupa dahil sa pagtatanim. Kung di maayos ang soil management, maaaring mauwi sa soil degradation at pagbaba ng ani. Earth materials in construction and manufacturing. Sa construction, mahalaga ang bato, buhangin, grapa at apog sa paggawa ng semento, konkreto at gusali. Sa manufacturing, ginagamit ang minerals sa paggawa ng salamin, ceramics at electronics. Dito mahalaga ang compressive strength, durability at resistance sa weathering dahil ang kaligtasan at tibay ng mga estruktura ay nakasalalay sa kalidad ng ginagamit na materials. Environmental impacts of extraction. Extraction of earth materials can lead to deforestation, soil erosion, water pollution, and loss of biodiversity. These environmental changes can affect not only ecosystems but also human health and livelihoods. Responsible resource management is therefore essential. Ang pagkuha ng earth materials ay may kaakibat na epekto sa kalikasan. Maaaring magdulot ito ng pagkalbo ng kagubatan, soil erosion, contamination ng ilog at dagat, pagkawala ng tirahan ng mga hayop at halaman. Pag nasira ang ecosystem, hindi lamang kalikasan ang apektado, kundi pati kabuhayan at kalusugan ng mga tao. Socioeconomic impacts. Earth material extraction contributes to economic growth, job creation, and infrastructure development. However, it may also result in community displacement, health risks, and an unequal distribution of benefits. Sustainable development seeks to maximize positive impacts while minimizing harm. Sa aspeto ng lipunan at ekonomiya, may positibo at negatibong epekto ang extraction. Positibo ito dahil nagbibigay ng trabaho, kita at infrastructure development. Ngunit maaari rin itong magdulot ng panganib sa kalusugan, paglikas ng komunidad, at hindi pantay na benepisyo kung saan ang iilan lang ang yumayaman habang nakararami ay naapektuhan ng pollution at panganib. Let's extend or apply this lesson to other fields. Sustainable practices in Earth's resource use. Upang maging sustainable ang paggamit ng earth materials, mahalaga ang rehabilitation o muling pagtatanim at pag-aayos ng minahan at quarry matapos ang operation. Responsible quarrying o limitadong paghukay at pagsunod sa environmental regulation. Soil conservation, crop rotation, contour farming, and organic fertilizer. And recycling at paggamit ng alternative materials upang mabawasan ang demand sa bagong resources. Why sustainability matters?
Sustainable resource management involves balancing present needs with the ability of future generations to meet their own needs. Practices such as rehabilitation of mined areas, soil conservation, recycling, and the use of alternative materials help protect the environment and ensure long-term resource availability. Ang sustainability ay mahalaga hindi lang para sa kasalukuyan kundi para sa susunod na henerasyon. Kung uubusin natin ang resources ngayon, ano na ang matitira bukas? Ang tamang pamamahala ng earth materials ay nagpapanatili ng balanse ng kalikasan at nagbibigay ng pangmatagalang katatagan sa ekonomiya at lipunan. Let us now proceed to the activities and assessment. Activity 1, Properties to Purpose Analysis. So the class will be divided into 5 groups and you will be discussing within your group how the properties of each material influence its use. For example, gravel, limestone, gold, volcanic ash, clay, granite, or granite. Complete the table. Fill in the following information for each material. Material industry use, for example, farming construction. Suitable property, which property make it suitable for that industry, and consequences of incorrect material, what might happen if the wrong material is used. Then answer the following discussion questions. Activity 2, Product Development Pitch. In groups, learners design a small business idea using a local earth material. You will create a product prototype, marketing plan, and sustainability strategy, then pitch it to the class. Now let's have assessment. First, which statement best describes sustainable mineral extraction? Dito makikita ko na uunawaan ninyo ang konsepto ng sustainability. Hindi sapat na mabilis o kumita lang. Ang mahalaga ay balanse sa pagitan ng benepisyo sa ekonomiya at pangangalaga sa kalikasan. Kaya ang tamang sagot ay D. Why is soil analysis important in agriculture? Ang soil analysis ay mahalaga dahil sinusuri nito ang nutrients o pH ng lupa upang malaman kung anong pananim ang angkop na itanim dito. Kaya ang tamang sagot ay D. Ito ay direktang konektado sa food security at productivity ng sakahan. Now, let's move to scenario-based assessment. Scenario 1, mining in the mountains. A mining company plans to extract gold in a mountainous area near a farming community. Farmers worry about water pollution. Which action best shows responsible and sustainable mining? Correct answer is C. Sustainable extraction balances economic benefits with environmental protection. Scenario 2, choosing soil for farming. A farmer wants to increase rice production and test the soil in 2 fields. Field A has loam soil with good porosity, while field B has compact clay soil. Which field is more suitable for farming and why? Correct answer is B. Loam soil is ideal due to balanced texture, drainage, and nutrient content. Scenario 3, quarry near a community. A quarry is located near a residential area. After months of operation, residents report dust, noise, and cracks in nearby houses. What is the most appropriate response? C. Quarrying requires proper assessment to protect people and the environment. Scenario 4, selecting materials for a bridge. Engineers must choose between 2 rock types for a bridge foundation. One is colorful but soft, the other is dull but highly durable. Which rock should they choose and why? C. Strength and durability are essential for structural safety. Scenario 5, community resource management. A barangay plans to develop a small quarry to support local construction needs. Which plan best describe or reflects sustainable resource management? C. Sustainable practices, balance use, and protection.
Now for your reflection, reflect on how earth materials affect your daily life and consider what actions you can take to help protect these valuable resources. Responsible use today ensures a healthier planet tomorrow. Bilang pagtatapos, pag-isipan niyo na ito. Paano naapektuhan ng earth materials ang araw-araw ninyong buhay mula sa bahay na inyong tinitirhan hanggang sa pagkain na inyong pinakain? At bilang mamamayan, ano ang responsibilidad ninyo upang maprotektahan at mapanatili ang yaman ng ating planeta? And that's it for our lesson about the uses of Earth's materials. Thanks to the development team of the lesson exemplar from which some parts of this lesson was based. Once again, I'm your online teacher, Sir Franco, ending you with a quote by Mahatma Gandhi: Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed. Tandaan natin ang kasabahang ito, sapat ang ibinibigay ng Earth para sa ating pangangailangan, ngunit hindi para sa kasakiman. Nasa ating kamay kung paano natin gagamitin, iingatan at ipapamana ang mga yaman ng mundo sa susunod na henerasyon. Once again, I'm your online teacher, Sir Franco. Thank you for watching.